Let's unpack today's headlines. Security reminder mula sa PNP matapos ang insidente sa Zamboanga. Pinapaalala nila sa mga pulis na siguraduhing nakatago at hindi abot ng mga bata ang kanilang baril kapag wala sa duty. Kasabay nito, binabantayan din ng mga autoridad ang social media para sa posibleng banta sa mga paaralan. Good news para sa mga kababayan natin. Bumaba na sa 9.7% ang poverty rate ng Pilipinas ngayong 2025 ayon sa PSA. Ibig sabihin, 6.5 million Filipinos ang nakaahon sa kahirapan mula 2023. Patuloy ang hamon na mapanatili ito, lalo na't marami pa rin ang nasa bingit ng pagbagsak pabalik. Update sa mga naapektuhan ng bagyo. 88 lugar na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Kasama dito ang buong Bataan na malubha ang naging epekto. Mahalaga ito para sa mga relief efforts at tulong na inaasahan ng mga residente sa mga susunod na araw. Sa weather update ngayon, inaasahan ng UK Met Office na magiging pinakamalakas ang El Nino ngayong taon sa loob ng mahigit isang siglo. Posibleng magdulot ito ng matinding pagbabago sa klima sa buong mundo at maaaring gawing pinakamainit ang taong 2027 sa kasaysayan. Bantayan natin ang mga posibleng epekto nito sa ating bansa. Balita sa mga paaralan. 2 insidente ng pamamaril ang nangyari sa loob ng 2 buwan sa Tacloban at Zamboanga. Nagdulot ito ng takot at pangamba sa mga magulang at estudyante. Pinapaalalahanan ang mga komunidad na maging alerto at makipagtulungan sa mga autoridad para maiwasan ang mga ganitong trahedya. See you tomorrow. Kami na magbabantay ng headlines.